Ayun, 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 ayun. Hi guys, good day ulit sa inyo. Ang topic natin ngayon is all about po sa mga dividend stocks. Okay, so pag-usapan po natin yung ating mga trending stocks, si Apollo, si Bito, medyo gumaganda yung galaw. So, napakalaga po na magbasa tayo ng libro about sa stocks. Trading man or investing kasi yun po yung magiging fundamentals natin. So, every weekends may bago tayong indicators na dinidiscuss dito sa ating trading vlogs. So pag-usapan nga po natin kung anong meron dito sa gain natin na 29,000 pesos kay Metro Pacific Investments. Ayun! So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay May 28, 2021. So, very good po yung ating market sa ngayon. So, green na naman yung candle natin. So, yung ini-expect ko na pullback, wala. So, ibig sabihin, very strong yung comeback po ng ating market sa ngayon. So, congrats dun sa mga may hawak po ng blue chips kasi sila pa rin yung umarangkada. Especially si Meg saka si Pure Gold natin or rather si AP natin. Pure Gold, umakyat din naman eh. And then si AP po natin is talaga naman ang lakas ng upsurge ng kanyang price action. So, binawi niya yung ating pagbagsak kahapon naman sa kanya. Okay? So, nag-close tayo. Very strong. 6,674.51 naman. At para talagang ayaw pang tumigil ni PSEI. No? So, sana nakahabol po kayo doon sa last 3 days na movement ng ating market. Actually, marami pang pwedeng pagpilian dyan sa mga blue chips natin kasi nandyan po kasi yung, yung galawan ng ating market sa ngayon naman. Okay? So, ito po yung mga nag-trending dito sa ating stock sa ngayon, si ACN. So, wala naman news sa kanya pero siya yung trending natin. Si dito, green naman siya, di ba? Si PHA, ayan, so medyo umarangkada itong si PHA natin. Si AP, so kahapon is medyo lugmok siya pero ngayon, so yung mga hindi napakat sa kanya dahil meron tayong negative 1 billion na net foreign selling kahapon is talaga naman nagre-rejoice ngayon kasi umangat siya ng more than 11% naman for the day. Si CLI natin, so green naman siya. Pero talagang mabagal yung galaw. Si Meg, so winner talaga itong si Meg din natin. And then si Merrimart, medyo makit siya, no? Pero nag-pullback din nung bago tayo magkaroon ng closing. And then pag-usapan po natin itong si PSEI index naman natin. Okay? So as usual guys, disclaimer ulit, yung ating review is mga personal studies lang. So yung decision sa pag-buy, pag-sell, or pag-hold po ng stocks is depende po sa inyo yan. So, kasi nga, merong risk na kakaibat po dito sa ating market kahit medyo bullish yung candle natin. So, hindi pa naman lahat is umakit yung price action. So, majority lang yung mga lugmok na or rather napunta sa oversold conditions ng mga blue chips natin, sila yung pinasok talaga ng mga traders saka investors. So, majority yung ating mid caps saka small caps, hindi pa naman masyadong gumagalaw yung kanilang mga price action. Pero tignan mo na lang, i-manage mo yung risk kung ang hawak mo ngayon is mga penny stocks at hindi dito sa ating mga blue chips. Kasi ang sentiment po ng market is nandito nga sa ating mga blue chips naman. Okay? So, as usual guys, doon sa mga bago dito sa ating trading channel, so doon sa intro natin, nasabi na natin yung ating Palawi Trader na YouTube channel. So, ito naman, yung ating Palawi Trader na crypto channel naman. So, maraming salamat doon sa mga sumusubaybay kahit na hindi pa tayo nag-upload ng bago sa kanya. So, hopefully, by this weekend, maumpisahan natin siya. So, dito naman is nagbibigay tayo ng mga informations with regards sa ating cryptocurrency naman. Pero ngayon, mukhang hindi maganda yung review sa mga cryptocurrency kasi patuloy na nagko-correct po si Bitcoin natin. So, walang masyadong good tweet galing daw kay Elon Musk kaya patuloy na bumabagsak po yung Bitcoin natin. So, hopefully, mag-recover na siya para sa ating mga cryptonautics naman. Pero talaga, ang market is nandito sa PSEI natin kasi ilang araw na po nag-green yung ating candle naman sa kanya. Okay? And then, huwag mong kalimutang i-follow yung ating mga social media. Itong ating Palawi Trader na Facebook account. So, meron tayong mga inputs or yung mga observations natin na nilalagay dito. So, follow mo na lang ko guys. Ganon din yung ating Facebook page naman sa kanya. So, tingnan natin ano yung mga news na na-retweet natin dito sa ating Twitter account naman. So, mukhang madami yung good news. So, nagsabay-sabay na lumabas na yung ating good news. So, galing kay Phil News Agency. So, mukhang ito hinighlight ng ating government. So, S&P Global Ratings on Thursday affirm its BBB plus ratings on the Philippines
after noting the domestic economy's recovery, which it expects to accelerate in 2022. So mukhang good news to, kasi ito yung nagbibigay sa atin na mga credit ratings para makautang yung ating bansa globally. So pag maganda yung yung rating mo, so hindi ko alam kung gaano ka-positive yung BBB plus natin sa kanya, pero alam ko mas mataas pag triple A siya. Pero anyway, it's a good thing na maganda pa rin yung review ng ating S&P Global Rating. So, galing kay Phil News Agency ulit, Presidential spokesman Harry Roque assured the government will procure more doses of Pfizer. Kasi itong si Pfizer, pwede na kasi sa mga teenager. So, at mga bata yata to. So, merong certain age kung saan pwedeng gamitin si Pfizer natin. So, very, very safe siya according sa mga studies nila. So mas malaki yung chance na ma-meet natin yung herd immunity na tinatawag natin para hindi na masyadong kumalat yung virus. Pero medyo mataas yung cases natin ngayon. So, yung nakita ko sa kanya is 8,748. So, mukhang yung rejoice natin ng mga nakaraan na 4,000, 3,000 cases per day, medyo delay lang daw yata yung data galing sa ibang laboratories kasi close daw sila. Pero ngayon, mukhang nakuha na lahat ng data, and then ngayon, nag-upsurge tayo 8,748. Not a good news. Pero anyway, naka-move na yung ating market. Actually, in-expect ng market is magkakaroon ng easing ng restriction sa Metro Manila. Kaya nga po gumaganda yung galawan po ng ating mga charting sa ngayon. So galing kay Unicapital Research, Moody's latest report, climate change and related government policies are posing risk for Asia Pacific banks. So kung mapapansin nyo, yung mga bangko, simula ng last year, sila talaga yung nahuli na gumalaw or gumalaw sila pero hindi naman ganun kalaki. So especially sina Banco de Oro, di ba? Kung hawak mo siya, nakita mo naman halos hindi gumagalaw yung kanyang price action. Pero maganda yung reversal niya ngayon, di ba? Binawi din niya yung closing na negative naman natin sa kahapon. So, isa pang good news guys, galing kay Philstar, the donation will be coming from the US excess supply of at least 80 million vaccines. So, sobrang dami yata ng vaccine sa United States. So, yung mga allies po ng US is mamumudmud siya ng mga vaccines natin. Itong si Moderna at saka si AstraZeneca naman, at mapapaaga yata to so by June. So, di ba, darating yung karamihan po ng vaccines natin by June. So, very, very good news po yan sa atin na nag-aantay po ng release ng ating mga vaccine. So, talagang reversal by June. Madalas naman natin sabihin sa mga review last time kasi nga, dyan magdadatingan yung bultuhan po ng ating mga vaccines. Bonus na lang yung nangyari na yung ating malaking daily cases po ng COVID last time, napababa po ng pagkakaroon naman ng ating lockdown. So ito pala yung dahilan guys, bakit patuloy na umakyat itong si GSMI natin for the past few weeks na trading. Makita mo yung mga candles niya halos kulay green, pero ngayon medyo no profit taking, di ba? ICE 3 new plants in the Ilocos region, Quezon Province and Pagadian City amid sustained strong sales in first quarter 2021. Kaya pala maganda itong si GSMI sa kanyang mga charts. Ani book first quarter net income of 22 million. So, kumita na itong si Ani as compared naman sa 36 million net loss in the same period last year. So, mukhang okay na yung business ni Ani natin. And then, eto guys, ito yung maganda-maganda na nakita natin sa ngayon. Meron tayong net foreign buying. So, sa wakas, nagkaroon tayo ng $19 million na net foreign buying equivalent to more than 900 million peso na pumasok po ng funds galing sa ating mga foreigners. So talaga namang hindi na nila pwedeng hindi pansinin yung paggalaw po ng index natin kahapon at saka nung nakarang araw kasi ang laki talaga ng ginalaw ng ating market. So maengganyo yung mga foreign investors na pumasok ulit. Plus yung mga good news na ang dami nang lumalabas po sa atin. So mamaya, meron tayong 3 good news dito sa ating market na nakita natin na yun nga tumutulong para gumanda yung galaw ng ating market. Okay, so meron video dito galing kay To Trade Asia, the difference of trading versus investing. So meron mga tutorial itong si To Trade Asia natin, pwede mong i-visit din yung kanyang YouTube channel. DA Market Securities, declaration of cash dividends kay Holcim. So, meron siyang around 7% na dividendo. So, nakita nyo naman, nag-upsurge yung kanyang price action. So, hindi ko na nakita yung dulo ng trading natin, pero nakita ko market siya ng up to 6%.
So medyo nag-profit taking yata bago magkaroon ng closing. So pwede nyo bisitahin si Holcim. So medyo malaki kasi yung dividendo. Converge, KMH, team up for BCS project. So ito yung sinabi natin kahapon sa kanya. Meron siyang Bifrost cable system galing kay 2Trade Asia. So RLC unit prepares REIT listing. So meron tayong vlog dito sa Twitter or dun sa YouTube po natin. Para malaman mo yung pinaka-details po nitong si Robinson's REIT listing naman natin. So, bakit natin nagugustuhan tong REIT listing ni RLC? So, pwede mong bisitahin po yung ating video sa kanya. New plans from GSMI. So, alam na natin yan. And then, CLI aims for as much as 20% top line. So, 15 to 20% top line. Pero, ayaw gumalaw ng kanyang 123% stock dividends. So, hindi masyadong pinapansin kasi medyo erratic yung galaw. Kulang na kulang yung volume sa supply saka sa bid-ask. Itong si CLI natin. And then meron palang good news guys itong si si Fruit natin. Binili niya itong si Balay Pandesal. Fruit entered an agreement to buy certain assets of Balay Pandesal Corporation that would accelerate Fruit's foray in the bakery sector. So nung nakaraan, meron din siyang partnership na ginawa sa bakery. Ayan, so nag-expand itong si Fruit. So tingnan na lang natin to pag medyo gumanda na ulit yung kanyang price action naman natin. Okay, so yun po yung mga na-retweet natin na news dito po sa ating Twitter account. So, guys, sabi ko sa inyo, so June 2, yung opening po ng ating Patreon account. So, kung gusto mong sumali doon sa mga tinitrade ko mismo na stocks, so pwede ka po mag-join dito sa ating Patreon account. So, nag-guide tayo sa mga kasama natin na traders, or kung gusto mo ng lectures, is meron din naman. So, especially kung medyo nalilito ka pa dito sa ating market, so pwede nating i-refresh or magbigay tayo ng guide sa mga kasama natin na traders dito sa ating PSE market. So, crypto channel, pwede ka magtatanong about sa cryptocurrency. Pero kung risk ang pag-usapan, sa ngayon, mas maganda ang risk ng Philippine market as compared sa cryptocurrency unless marunong ka mag-shorting doon sa ating cryptocurrency naman. Okay? So, bisitahin mo po itong ating Patreon account. June 2, yung ating opening po sa kanya. So, tingin tayo dito kay 2Trade Asia. So, i-refresh ko lang siya para makita natin yung overall sentiment ng ating market. So, guys, itong ginagamit ko na platform, galing po kay 2Trade Asia to. So, makita nyo, ito na yung ginagamit ko sa kanya daily, di ba? Plus yung charting natin sa kanya. So, meron pong promo itong si 2Trade Asia natin. So, tingnan mo po itong ating prepare na video sa kanya. Ayun. So, bago natin pagpatuloy ang discussions natin, guys. So, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung promo po nitong si 2Trade Asia natin. So, nakita nyo naman, siya yung madalas kong ginagamit dito po sa ating mga charting, sa ating mga review. So, medyo kabisado mo na kung paano naman siya gamitin. Ngayon, kung meron ka ng existing na brokerage company, and then medyo ayaw mo sa kanya, kung medyo naglalag minsan sa kanya, pwede mo pong itry itong si 2Trade Asia natin. So, pwede kang magpa-transfer ng yung account, and then ang promo period natin is from May 28 until June 28, 2021. So, maximum is 5 stocks yung pwede mong ilipat sa kanya. So, wala siyang transfer fee. So, libre po siya. And then, meron siyang binigay na promo sa atin. So, ito kasi yung si 2Trade Asia Prime. Prime kasi yung ginagamit natin eh. Ang minimum deposit sa kanya is nasa 10K na lang. So, pag ginamit mo kasi ito or nag-apply ka sa kanya is nasa 25K. So, meron na siyang discount. So, pwede mo nang gamitin yung kanyang platform. So, kaiba to sa normal na platform brokerage natin. So, may mga conditional settings kasi to na wala doon sa mga normal na brokers natin. Pwede kang mag-set ng stop loss sa kanya, and then hayaan mo na lang yung system nila na siya na yung mag-trigger pag medyo nahihit yung mga stop loss mo or yung mga buying conditions mo naman sa kanya. So, yun yung mga special features ng ating 2Trade Asia Prime. So, yun nga, valid siya until May 28 until June 28, 2021. So, bukod doon, kung kasama ka po doon sa 100 applicants na lilipat dito sa ating 2Trade Asia, so first 100 applicants can get the chance to win 10,000 pesos. Yan. So, pwede kang kumita dito sa pagpapalit ng yung brokerage account with a reference code of Palaboy Trader naman. So, paano mo siya gagawin? So, meron tayong procedure sa kanya. So, how to transfer stocks from my other broker. So, contact mo muna yung existing na broker mo, and then meron kang form na pipil upan sa kanila para malipat mo yung account mo dito sa ating 2Trade Asia. And then, i-email mo yung copy dito sa ating customer care at 2tradeasia.com. So, wag mong kalimutang ilalagay yung referral code natin is
Palaboy Trader para masama ka dito sa ating promotional period na to kasi meron nga siyang cash prize pag nabunot po yung pangalan mo naman. So by June 28, malalaman natin kung sino yung nanalo dito sa ating promo. I-announce po natin dito naman sa ating regular vlog naman sa kanya para malaman mo kung ikaw yung napasama doon sa first 100 applicants na swinerte sa kanyang promo period. Okay, so ano pang hinantay nyo? Subukan natin ang ating 2Trade Asia platform naman. Ayan, so wag mong kalimutan yung promo period natin is meron siyang limited period lang. So kung gusto mong itry itong ating brokerage na si 2Trade Asia, so ito naman na yung ginagamit ko dito. Sabi ko nga, at least kabisado mo na kung paano po siya gamitin. Dito lang yung mga buys saka sell natin sa kanya. And then pwede kang maglagay ng mga, yun nga, conditional buying dito po kay 2Trade Asia dito sa ating mga quick trades naman sa kanya. Okay po. So, tingin tayo dito sa ating market. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, yung ating net foreign buying sa kanya is umabot nga po tayo ng 917 million. So, nagbalikan na yung mga foreigners. Ibig sabihin, buhay na po ulit yung ating market naman sa kanya. Ayan. So, nakapwesto na sila. Most likely, nung kahapon, nung pumitik na yung market natin, nakapwesto na itong mga foreigners. Hindi lang natin masyadong makita kasi nga, nagkaroon tayo ng negative 6 billion ba yun na transaction, mga block sales. Yung mga nakita po natin dito sa ating market naman. And then makita mo, sa ating pinaka-summary sa kanya, mas marami na po yung foreigners. 59% po siya. And then, yung pinaka-local natin is nasa 41% lang. Ayan. So, buhay na yung ating market. And then, alam mo na, during this time, kailangan mo na pumesto doon sa mga paborito natin na stocks. Ngayon kasi, ang target ng mga foreign investors is mga value investing. So, yung mga mura po na blue chips natin. So, mag-research tayo galing sa ating mga brokers kung sino-sino po yung mga companies na undervalued as of this time. Most likely, sila pa yung pupuntahan ng ating mga foreigners. And then, ito nga, makita mo, 9.31 billion yung ating traded value sa kanya. So, ang laki po niyan, di ba? So, yung volume na pumasok sa atin sa ngayon, sobrang laki niyan. So, ibig sabihin, nandiyan na nga po yung ating mga foreigners. Pero hindi tayo masyadong nag-gain. Actually, very good pa rin to. Kahit ang gain ng ating market is 0.1406%. Di ba sabi ko sa inyo, ang expectation ko kahapon is bumagsak muna si market, profit taking, and then saka ulit siya arangkada. Pero dahil pinasok nga po ng ating mga foreign investors, nandiyan na po sila, so nakapwesto na yung iba dyan, sobrang lakas po ng ating market. So makita mo dito, pinakasama rin ni 2Trade Asia, makita mo dito sa chart, umakyat po karamihan, actually lahat naman umakyat to. Maliban dito kay holdings, bumagsak, pero ano naman siya, nakarecoup siya ng konti. Pero nag-loss pa rin siya ng negative 1.48%. So kumita si Finance, ilan ba kinita ni Finance? 0.86%. Pero ang major natin ngayon, winner is si service sector dito kay na AP. So, kay AP kasi ito kasi nag-gain siya ng 11.96%. And then yung property natin, si Meg yata ang medyo umano dito kasi 5.74%. Services din yata itong si Pure Gold. So 6.22%. So yung mga binasura nung MSCI rebalancing natin, binalikan na po ng ating mga investors sa ngayon kasi may value naman talaga sa kanila. So, ang problema lang yung MSCI review, dahil nga medyo mababa yung mga prices natin, wala masyadong titrade, so natatanggal yung iba doon sa ating list. Pero anyway, magkakaroon ulit sila ng review sa mga susunod na buwan, 4 times a year or 3 times a year yung review. Mababago din naman yan pag gumanda na po yung ating market ulit. So, pag during that time, MSCI review, may binasura na naman na stocks. Si Ali last time So siya yung binasura. Nag-reverse din naman yung direction Ngayon, si Meg saka si AP, saka si Pure Gold ang binasura doon sa index. Pero nag-reverse din naman yung direction, di ba? So anyway, value pa rin talaga yung nakikita ng ating mga investors. So majority, mga gainers pa rin yung ating mga blue chips. Makita mo dito, magaganda pa rin po yung galaw ng ating mga blue chips. Kaya sabi natin, nandito po sa mga blue chips yung ating mga investors naman. Ayan. So tingnan natin yung ating charting. So makita mo dito, nag-close tayo 6,674.51. So maganda. So nag-resist tayo dito na lang sa MA 100. So mukhang papalitan ko na pala itong support saka resistance. So tingin natin, baka medyo mahirapan siya dito. Pwedeng i-breakout niya. Pero most likely, kailangan i-retest nyo din tong MA 100. So ang support ko, ilalagay ko na guys dito sa yung sinasabi ko na psychological support natin, mga 6,500 or dito sa mga half body ng ating candle naman sa kanya. Kasi maganda po yung galawan ng ating mga investor. So dahil 3 days
na tuloy-tuloy na umakyat yung ating market, makita mo halos mag-overbought na yung ating signal naman. So be careful naman pagdating sa overbought condition. Overbought pala siya kasi nagkakaroon ng profit taking for few days. Kagaya nangyari dito, nagkaroon tayo ng mga breakout candles. Actually, ganito yung in-expect ko na mangyari sa market natin pag nag-recover siya. So, pakonti-konti pero umakyat yung mga kandila. Hindi kagaya nito na sobrang upsurge. So, ibig sabihin, medyo marami ang hindi nakasakay sa mga blue chips na umarangkada kasi nga very very sudden po yung upsurge. So kung medyo nagpatumpik-tumpik ka nung umakyat yung market natin, medyo hindi ka nakasabay dito naman sa mga blue chips na talaga naman pinakyat ng ating mga investors. So ganyan lang muna guys, 6,700 yung pinaka-resistance and then 6,500 yung sinasabi ko sa inyo. Yung pinaka-support level po natin dito sa ating candles naman. So actually, in-expect ko talaga kahapon, mag-retest muna din saka tayo umakyat. Pag sobrang bilis kasi ng akyat natin, asahan mo, medyo mabilis din yung bagsak ng ating index. Pero hopefully, hindi naman for the coming few days, konti lang siguro or mild lang yung correction. Kasi papasok pa lang po yung ating mga foreign investors. Ayan. So nabasag natin yung RSI 50 plus naging bullish na po yung ating MACD level naman sa kanya. Then, asahan mo, syempre, expect, ang dami ng good news na lumalabas. So, unang-una, ito yung sinabi ni Phil Starr kanina. So, yung magdo-donate nga po itong US natin ng Moderna saka AstraZeneca vaccines naman. So, ayan. So, pwede nyo basahin po. Galing po kay Ambassador to the US, Jose Romualdez. Meron siyang interview with DZMM Teleradyo naman. And then, yung isa pang good news natin, nakita natin, yung ito talaga siguro yung inaantay ng karamihan, yung Metro Manila lockdown maybe is in June. Ayan. So ito na yung inaantay natin na after yung COVID cases natin, 'di ba? Medyo bumaba pero medyo medyo hindi maganda yung 8,000 cases natin ngayon. Siguro, mag-base na lang tayo dito sa 7-day average natin which is around 5,000 to 6,000 level. So pag nadagdag kasi yung 8,000 cases, baka mag-upsurge yung 7-day average natin to mga 5,500 or 6,000 yung ating daily COVID cases naman sa kanya. Tapos meron pa tayo isang good news, yun nga yung sinabi ko sa inyo kanina. So ito naman galing kay ABS-CBN natin. The S&P Global Ratings affirms Philippines investment grade of BBB plus rating. So sabi nga sa inyo guys, itong S&P Global Ratings, kailangan natin maganda yung record para makautang po yung ating government or yung mga investors, syempre, tingin nila is nakakabayad naman si Pilipinas, mag-invest sa Philippine economy naman natin. Ayan. So, yan po yung kahalagahan ng ating S&P Global Ratings naman sa kanya. So, tingin tayo dito sa ating global market. So, medyo maganda po dito sa global market. Tignan mo, medyo maganda sa US market natin. And then, kahapon is okay naman sila, no? Medyo sideways lang. Pero may green pa rin naman sila. Yung ating Dow Jones, makita mo dito, nag-gain pa rin naman siya ng 0.41%. So, expect maganda si US market and then dito sa bandang Europe, okay naman siya. Medyo green po yung ating mga candle. Plus, dito sa bandang Asia, wala din ako makitang negative eh. So, tingnan mo, si Nikkei Japan, nag-gain siya ng 2.0%. Dito sa China, after so many days na may upsurge, hindi ganun kalaki yung bagsak. So, ang medyo mahina lang. So, wala masyadong maganda overall yung trading environment natin. So, plus good sentiment dito sa ating PSEI market. So, expect talagang maganda yung ating mga galawan naman. So, anyway, ito yung time, ito yung hinahanap natin na reversal. Kung medyo nag-iisip ka pa rin, medyo naiwan ka na ng konti sa kanya kasi nag-reverse na siya. Pero sabi ko sa inyo guys, marami pa tayong pwedeng i-bargain hunting dyan. Konting silip-silip lang. Siguro bukas, magkaroon tayo ng review sa ating mga blue chips para makita natin kung alin doon yung mga may value na stocks na hindi pa rin umakyat yung kanilang mga price action naman. Okay, so yun po yung ating overall market condition. So maganda siya. So happy Friday yung ating trading. Unahin natin si AXN dito sa ating mga trending stocks. So hindi ko alam kung bakit nagti-trending itong si AXN natin. Tingnan natin yung ating information sa kanya. Maliban sa meron siyang net foreign buying. So pag tinignan mo yung ating buyers sa sellers, nag-loss pala itong si ACN, no? Negative 1.62%. Wala siyang masyadong support kay Credit Suisse natin. So medyo tahimik yung ating mga foreigners. Pero meron siya net foreign buying na 4.4 million naman sa kanya. Yan. So
ganun pa rin, kung ano yung sinabi ko sa inyo last time, nasa sideways pa rin yung sentiment ko kay personal sentiment kay ASEAN po from 6.5 until 7.8 na resistance level naman. So, lalaki na ng mga volume sa kanya, yung mga upsurge natin sa kanya last time, pero mukhang hindi pa nila gustong paakyatin yung price action. So, antay-antay muna. Pero makita mo guys, meron trend yung RSI, pakyat nga siya. So, konting patience lang kung hawak mo to or kung long term ka naman, mas maganda para hindi ka masyadong nag-alala kung bakit hindi umakyat yung price action nitong si ASN naman natin. Okay, so ganyan lang po yung nakita natin. So, wala na tayong ibang news. Next natin si dito natin. Green naman siya, di ba? So, tingnan natin. Sino ba yung mga movers natin dito kay dito? So, si Call saka si First Metrosec, yung pinaka buyer saka seller, and then or rather buyer natin, and then si seller natin is si Call saka si BDO naman natin. Meron siyang foreigner dito, si Abacus. So, nag-green naman itong si dito natin, 0.86%. And then, yan, ito yung maganda sa kanya. Merong bumabalik ng foreigners. Meron siyang 3.3 million na net foreign buying. So, pumapwesto yung ating mga foreigners sa kanya. So, maganda yung nangyari sa kanya, guys. Kahit medyo konti lang yung galaw natin, 0.86%. Sinalo kasi siya ng, ng MA9 natin. Ayan, So, i-highlight ko lang para makita mo. So, medyo nagbabounce naman siya dito sa ating MA9. So, okay lang yan. Kaya nga tingin ko, tuloy pa rin naman yung ating uptrend direction kay dito naman natin. So, meron kasi siyang pattern dito last time. Hopefully, by next week, tingnan natin kung magkaroon ng shift ng sentiment from blue chips. Siguro, pag natapos na yung rally ng mga blue chips natin, syempre, magpa-profit taking naman sa kanila. And then, yung attention is mapupunta from big caps, papunta sa mid caps, and then dito sa ating mga small caps na stocks natin. So, ganyan pa rin naman yung tingin ko sa kanya. And then, siguro, immediate resistance kay dito natin is itong candle na to. So, kailangan niya ma-break to para magtuloy yung uptrend condition natin. Yung pinakamataas natin last time is nandito sa 10.34 naman yung pinakamataas natin. So, anyway, yung RSI natin is nagtatry na mag-break sa RSI 50. So, mas maganda yung pagka-bullish natin sa kanya pag medyo na-survive niya yung ating RSI 50. Ayan, so, hopefully matuloy dyan si dito natin, and then ganun din. Okay naman yung ating yung MACD formation is nakapwesto naman siya. So, konting antay lang para mag-shift yung direction ng attention ng ating mga traders. So, wala tayong ibang news. Wala na kayong ibang nabasa news kay dito natin. So, ganyan lang muna yung tingin natin. And then si PHA. So, mukhang ito yung ito yung maganda yung technical chart ni PHA natin. Tingnan natin yung kanyang buyer sa seller. Meron kayong foreigner? Wala masyadong foreigner, no? So, mga local traders, si Call saka si Eastern, ang ating buyer, and then ang seller natin si Call saka si FMS. So, meron tayong gain sa kanya, laki din, no? 4.84%. Wala tayong net foreign. So, mga locals po yung napagalaw nitong si PHA. Pero gumaganda po yung galaw ni PHA natin. So, makita mo, talagang obvious, nakawala na siya sa nagkaroon na siya ng breakout dito sa ating downtrend direction. So, magbabago na yan, mag-shift na yung natin, yung sentiment natin. So, lalagyan ko na siya ng guhit. And then, meron na siyang ascending triangle na pwede nating gawing reference. So, dito, tinatry niya mag-break dito sa previous resistance na siguro mga 2 pesos na, ilalagay ko na. 2 pesos na yung pinaka-resistance level. So, good yan guys kasi yung triangle formation or yung trend line formation natin, nagkaroon na siya ng higher low formation naman. So, mas maganda pa, naka-break siya dito. Ang next resistance mo is dito sa 2.36 naman. So, medyo nawala yung pagka-negative sentiment natin kay PHA. So, kita mo, sumilit na siya sa RSI 50. Meron na rin siyang konting volume plus yung MACD, medyo obvious na nakabuka na po. Yung blue line is nasa ibabaw na po ng ating red line. So, hopefully, merong continuation pa itong si PHA natin by next week kasi magaganda naman yung kanyang mga kandila. So, volume lang talaga yung medyo kulang dito sa PHA naman natin. Okay? So, congrats. Malaki na yan guys. 4% in one day. So, di ba? Sina blue chips natin, hindi naman ganun kalaki yung mga galawan nila sa isang araw naman natin. So, next natin si Aboitiz Power natin. So, makita mo, ang laki ng kandila. So, yung ating net foreign selling kahapon, yung binuhusan siya ng halos 1 billion. Ngayon, binawi naman yung si AP natin. So, medyo nakakalito minsan, no? Pag tinignan mo yung ating net foreign
selling sa kanya, saka buying. So, andito bumalik si Mandarin. No? Di ba sabi natin, lumabas si Mandarin kahapon. So, siya naman yung nag-drive sa ngayon. So, bumabalik po si Mandarin natin. Siya yung majority ng buyer natin. 22.97%. So, ang daming foreigners din bumalik sa kanya. Si CLSA, si Maybank, si Papa Securities natin. And then, siya din yung seller, si Mandarin, pero mas konti yung sell niya, mas madami yung kanyang buy side naman. So, kaya umangat itong si AP natin. So, napag-isip-isip kaya ng investor na yan na lumabas kahapon, bumalik din siya dito kay AP natin. So, nag-gain po siya 11.96%. So, siya nga po yung ito po yung bumuhat ng ating index kasi kita mo naman, yung in-expect natin na pag-drop or profit taking na kayang itulak, dalawa sila, itong si Meg at saka si Aboitiz Power Corporation naman natin. Ayan, so ang laki ngayon, bumawi ngayon itong si AP natin. Meron siyang 150 million na net foreign buying, so goods yan. So tinutulak po ng ating mga foreign investors naman. Ngayon nga lang, medyo malapit na siya sa ating resistance level or currently nasa resistance level siya kasi may kumpulan dito ng mga price action at 23.43. Pero iakyat ko na yan guys kasi meron tayong net foreign buying. Most likely, i-retouch niya yung ating MA100. And then yung pinaka-support natin dito sa malapit sa half body ng ating candle or dito sa around 22.35 naman. So ang ganda ng reversal niya kasi ang laki ng volume. Actually, kung candlestick reading ka lang, sasabihin mo, buying volume to kung hindi mo alam na net foreign selling siya kahapon. Kasi green yung candle pa rin naman natin. And then ngayon, malaki pa rin yung kanyang volume, pero tinulak yung kanyang price action. So, naubos na siguro yung, yung sellers during this time, and then napalitan na lang ng mga bulls itong si AP naman natin. So, wala naman tayong ibang news na pwedeng ikabit sa kanila, itong si AP sa si Meg. Maliban na lang po dun sa ating MACI rebalancing, which is katatapos nga po kahapon. So, kaya nagbalikan na siguro yung ibang investors naman natin. Okay? And then, next po natin si CLI. So, ito yung merong 123% stock dividends na ayaw tumaas yung kanyang price action. So, makita mo, nag-close the gap itong si CLI natin dito sa 6.9. Akala ko nga, i-retest niya itong MA9 natin kasi medyo humihina siya kanina umaga. Pero, nag-cross siya, meron siyang tinatawag natin na inverted doji or hanging man dito sa area na to. So actually, sign ng weak candle ito pero at the back of my head, alam ko naman, meron siyang catalyst. So tingin natin, ano ba to? Shakeout lang ba to? O talagang ayaw ng mga investors dito kay CLI po natin. Ayan. So anyway, nag-close naman siya ng green ba, yung ating closing sa kanya. So, nag-close siya, positive naman siya, 0.71%. So, ang buyer sa seller natin, wala kasing foreigner meron pala dito may konti, si CLSA sa si AB Cup Securities natin. Tingnan natin kung, ito rin yata yung pinaka-buyer ni CLI, di ba? Meron siyang share buyback transaction. Pero anyway, majority is si Call yung nagpagalaw sa kanya. Meron pa tayong net foreign. Malit lang, positive 1.6 million itong si CLI naman natin. Anyway, umakyat pa rin naman yung kanyang price action and then mag-base na lang ako. Siguro ang pinaka-support ko sa kanya kasi medyo erratic yung galaw nitong si CLI natin. Yung MA9 na lang, yan na lang gagamitin kong guide kasi medyo lumalabas yung ibang investor sa kanya. So, yung sumasalo is yung mga gusto mag-avail po ng kanyang ang 123% stock dividends. Tandaan nyo guys yung ex-date. Kung gusto mo maka-avail, dapat hawak mo siya until June 15 naman. Ayan. So, anyway, nasa oversold condition. And then, very, very bullish pa rin naman yung ating MACD. So, hindi pa rin naman nakatungo yung direction ng ating blue line. So, medyo bullish pa rin naman itong si CLI. Anyway, ang gusto ko makita sa kanya, siguro kung ganyan pa rin siya for the coming few days, mag-retouch dito sa support line natin and then saka siya umarangkada kung talagang aakyat si CLI bago dumating yung kanyang ex-date naman. So, talagang ayaw nang umakyat. Eto na lang yung magiging final price natin bago dumating yung kanyang ex-date. Pero marami pa namang trading days, June 15 pa naman yon. So, more than 2 weeks of trading pa bago natin malaman kung babasagin ni CLI yung ating resistance dito sa around 7.3 peso level naman. Okay po, so yun po yung ating review. And then si Meg, so galing ng gap up nitong si Meg natin. So value talaga yung titignan ng mga investors kaya bumabalik po kay Meg World. So nakabawi siya.
So, ngayong araw na to, nag-gain po siya 5.74% pero net foreign selling siya. So, si Salis Burr, yung ating main buyer, Regis, ang daming ano dito guys. So, ang daming mga foreigners, JP Morgan, Credit Suisse. So, nandiyan na sila. So, nagpapatigasan ng trading itong sina foreigners, si JP Morgan, Abacus, Credit Suisse. So, mga foreigners po 'yan. So, sila yung nagtitrade. So, si Cole, major buyer din naman siya eh. Pero itong sina JP Morgan sa Credit Suisse, so sila talaga yung papagalaw ng price action nitong si Mega World naman natin. So maganda yung ginalaw niya. Actually, 3.9 na niyang basagin yung ating resistance. Medyo nag-pullback lang siya. So tingnan natin by next week Pero itataas ko na po yung support nitong rather resistance nitong si Meg natin. So meron pa siyang upside kung maganda yung galaw ng ating market hanggang 3.3 peso level naman. So maganda yung ginalaw niya kasi makita mo nagkaroon siya ng higher low formation naman. So may confirm yung reversal po na direksyon nitong si Meg natin. Kung medyo mahina siya, ascending triangle naman niyan guys, pwede siyang mag-pull back, mag-retouch dito sa support line and then saka siya umakyat ulit. Which is ganun yung nakikita natin na direksyon nitong si Meg. Or pwede rin naman tumuloy-tuloy siya kasi nasa kanya yung meron siyang momentum kasi meron siyang mga upsurge and then volatility ng mga volume. So, lumapas tayo sa RSI 50 and then okay na rin yung ating MACD formation naman sa kanya. So, talagang pag indicators lang yung gagamitin mo, halimbawa kahit MACD lang, di ba? Pag medyo bumuka, then bumili ka na, tapos alam mo naman, environment is very good during this time. So, ang ganda ng galaw nitong si Meg natin. Ilang percent na mula sa kanyang pinakamababa. So, umakyat na siya ng halos 20 or 20% mahigit na simula sa pinaka-low side nitong si Meg naman natin. Okay, so congrats sa mga blue chip holders. Hopefully, ma-break niya yung 3.31. Yung gain is 5.74. And then lastly, itong si Mary Mart natin. So, tuloy-tuloy pa rin yung yung net foreign buying pero maliit lang. Pero tuloy-tuloy yung net foreign buying natin kay Mary Mart. Ngayong araw na to is meron siyang 604 kahapon. Sabi natin meron ulit siyang net foreign buying. So nag-gain naman siya 1.55%. Si Cole pa rin yung yung pinaka main buyer sa seller natin sa kanya. So medyo nag-resist siya dito sa resistance level natin dito sa consolidation ng mga price action. So yan yung kailangan niya basagin. Anyway, meron naman tayong ascending triangle na sa kanya. Meron siyang konting higher low formation. So yan yung gagamitin natin na guide para sa reversal nitong si Mary Mart naman natin. So wala pa siya sa above ng MA50 or rather RSI 50 level natin sa kanya. So pag medyo nakalabas siya, medyo bullish na tayo. By that time na lumabas siya dito, mabibreak na rin niya itong 4.75 resistance level naman natin. So medyo okay na rin yung kanyang MACD formation. Makita mo naman, yung blue line is nasa ibabaw na po ng ating red line naman. So yung ating trend lines, hindi pa babasag. Medyo hindi pa or basag na pero hindi masyadong obvious yung pagka-downtrend po nitong si Mary Mart naman natin. Okay, so balik tayo dito sa ating PSE index. So hopefully reversal na pero hindi pa nagre-reverse lahat ng ating mga blue chips. Blue chips po kasi yung yung direction ng ating market sa ngayon. So wala muna tayong mapag-usapan tungkol sa mga penny stocks saka mid caps kasi nandito yung attention after ng MSCI rebalancing. Hopefully by the time na mag-correct na itong si PSCI kasi nandito na tayo sa overbought signal, nakita mo naman, nagko-correct naman talaga siya pag nasa overbought signal. Mabaling naman yung attention ng mga traders saka investors doon naman sa mga malalakas gumalaw yung ating mga penny stocks saka yung ating mga mid caps naman. Pero ngayon, it's a good day para sa ating mga long-term investors, yung mga ating blue chip holders naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Follow mo lang ako dito sa aking Palawig Trader na crypto channel, doon sa ating YouTube channel, yung ating Twitter account, Facebook account, at Facebook page, and then yung nalalapit na pagbubukas po ng ating Patreon account naman. So, samahan mo ako dito sa ating trading or kung gusto mo na kasama and then gusto mo mag-aral dito sa ating stock market kasama natin. So, i-check mo po itong ating Patreon account. June 2 po yung ating opening naman sa kanya. Okay? So, yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Happy weekends po sa inyong lahat.